makapagpatuloy po na maipagbuyon ang mabuting hangarin ng paaralan na ito sa magitan po ng bagong nagmamayari ng Gilbert. Ano po, at upang maisagawa ang lahat ng ito at makamit ang tagumpay, magsimula po tayo sa Diyos. Kasi ang Diyos po ang nagsimula ng lahat at siya rin po ang magiging katapusan po natin. Ready na po. 3, 2, 1. Yay! Siya po yung chairperson ko na. Siyempre, na journey natin yung Ahon Mahirap no, during nagka-campaign tayo. Siyempre, isa sa mga advocacy natin tsaka livelihood program natin is maggawa ng content creation para sa tao. So, nung hindi tayo nahalal, siyempre, lumaban naman ang Ahon Mahirap ng maayos na hindi tayo nag-vote buying. So, siyempre, hindi naman natin masisi kapag yung mga tao, siyempre, bulag-bulagan, na nag-ano sila sa vote buying, na hindi tayo nahalal man, pinapatuloy natin ang ating advocacy. So, isa sa mga original plan is magpapakredit dapat ako ng TESDA. And then, syempre, napakilala ko ni Sir Joey, kay Board Imelda Papin. So, dapat magkakamap kami ng school ng TESDA. However, ang daming process pang gagawin yung mga requirements ba ng TESDA. So, ang ginawa namin is naghanap kami muna ng school na accredited na po ng TESDA para mas mabilis namin i-incorporate ang content creation para sa mga livelihood program. And yet, itong school na ito, syempre, nung kinuha namin sa land bank is actually for repossess na. And syempre, sabi namin, kunin natin to. And it's been 20 years and from 600 students, ngayon is 236 na lang. So, we decide na pagandahin lahat ng mga facilities. So right now, nakapaglagay na kami ng mga TV, every classroom lahat. And then, lahat ng mga computers, in-upgrade namin ngayon. And then, soon, ang lahat ng blackboard nakikita nyo dito, magiging whiteboard na rin. Kumbaga, gusto natin i-modernize yung curriculum ng pag-aaral ng mga bata. Is it really your dream po na magkaroon ng eskwela? Hindi po. Actually, ito ngayon ang naging motivation ko para ipagpatuloy ko ang aking kolehiyo. So, para makakuha rin ako ng diploma kasi kita ko yung mga bata, nagsisikap sila sa pag-aaral. So, I think it's about time na bilang isang influencer, bilang isang vlogger, bilang isang public servant, hindi lang naman ito para sa para pagkakitaan. Ito ay karamihan is more on scholarship na school na para tulungan natin yung mga magulang na nahihirapan po magpa-enroll sa mga bata. Ano pinaka-priority nyo, sir, na gagawin ngayong school year? This year? This coming school year? Okay, so ang gagawin natin ngayon, since 236 student na lang kasi since namatay yung previous na may-ari ng school neto, so for repossess na to, so maraming student nag-out dito sa school kasi they think na kapag may bagong management baka tumaas na yung tuition fee. So hindi naman po kasi syempre bilang isang public servant, alam natin yung lahat tayo nag-struggle, lalo na yung economy natin ay bumaba po. Syempre hindi naman natin kailangan itaas kundi i-embrace natin at plano natin is kapag ang bawat isang magulang po nagdala ng 1 hanggang 2 estudyante, may 20% discount ang anak po nila sa school. Pag nagdala sila ng 3 to 4 student, 50% discount. Pero pag nakadala sila ng 5 student, automatic po, libreng matrikula ang kanilang anak. So sa mga sir, walang dapat ikabahala yung ating mga magulang sa tuition fee na walang increase sa... Wala po. Hindi po nila kailangan intindihin po yun dahil una sa lahat, pagpasok pa lang natin dito, nalaman ng mga parents, ng mga estudyante dito, karamihan ng mga estudyante, sabi nga nila, kung si Sir Wilbert ay isa sa mga national director, ay na school director at very responsible, alam po nila na nasa mabuting kamay ang kanilang anak.
And we want to level up yung lahat ng facilities ng school. Sir, bukod dun sa plano ninyo ng bigyan discount, mag-i-enhance pa kayo, makikipag-tie up kayo sa TESDA Yes, para mas po. maraming mag-i-school. Mabibigyan po ng trabaho. Yes po, TESDA. Bali, mga courses is content creation, DOMWorks, mga may cyber, ano yung isa? Cyberpred, tsaka ano pa isa? Data analyst, ayun. Isa sa mga wala pang kurso sa iba, dito matatagpuan lang ang course na yun. Sir, may balak bang palawakin pa or makarating to sa ibang lugar kung sakali? Ano po? May balak ba na palawakin na makarating sa ibang lugar? Kasi syempre... Yes po. Actually, ang original po ang school neto ay parang 3 branch before. So, I think ngayon parang ito na lang natitira. So, since inabsorb ng bagong school admin together with our chairperson na si Ryan Soto and of course our vice chairperson na si Rico Almonicar. So, lahat ng mga teachers at saka mga principals, rinetain namin and then ginawa pa namin na mas magandang programa para sa next school year. Yun po. Actually, nandito po sila Mayor. Mayor, pwede po kayo masama dito, Mayor. Tsaka si Congresswoman Tolentino po. Berlin, kay Madam Inots, di ba, nag-PVP, Sir Lynn, nalo din sa isang competition. Siya, successful lahat ng business niya. And ngayon, may new venture na naman siya sa business niya. And nakaka-proud lang na, alam mo yun din yung mga gusto naming matutunan na bilang mga alaga niya, by heart, alam mo yun na tinitingnan din namin yung magiging successful na sa business. Kasi di naman pang-habang buhay showbiz ka Kailangan mo rin talagang magnegosyo para sa future mo naman. We also want to congratulate kasi nanalo ka as Mrs. Universe. Anong feeling winning the title? Ay, sobrang talagang all glory to God. Yun lang ang masasabi ko kasi talagang 1 week lang yun. Sagad yun. Lahat ng lahat yun ng 1 week na yun. Lahat ng pinagdaanan ko, iba-ibang bansa, pakikisama mo. Kasi ang pageant naman, lahat yan, kailangan mo talaga number 1 makikisama kasi iba't ibang lengguwahe, lahi. So, talagang bakbakan kayo ng pabaitan, paanuhan, talagang hindi ka kailangan pikon, alam mo yon, kailangan unawain mo lahat, mahabang PC and all glory to God. Lahat talaga, pati paglabas ko, lahat yon. Sabi ko talaga, manalo matalo Lord para sa ito. Ay, nanalo ka, sobrang happy, definitely. No? Sobra. Pag nakita niyo po yung reaction ko doon, yung buka ng bibig ko, Lord Jesus Christ, thank you so much. Yun lang ako nang yun, kasi alam kong hindi ko kaya. Pero pag siya gumalaw, walang imposible sa kanya. Lahat kaya niya. Sugar, we heard na si Herlin Bach, isa sa nag-train ba naman ba sa'yo? Oo, isa yan. Siya nag-push ako. Kasi takot talaga ako. Hindi ako para doon. Parang ganun, syempre, baby na ako. Tapos, showbiz, ayan, business. Ganyan. Pero, yung pageant, parang hindi yun talaga para sa akin. Pero sabi sa akin ni Herlin, dahil sa pagkakakilala nga nila, masyado rin kasi akong malalim. Marami rin akong napagdaan. And alam ko yung buhay o advokasya. Yun naman ang pageant kung ano ba yung may pamamahagi mo sa ibang tao. Correct. Diba? Hindi lang sa sarili mo. So, sa dami ko na pagdaanan, yun yung isang maging malaking ambag talaga nung yung competition na yun. Kasi may mga advokasya kayo Every country, wow, English na to. Hey guys. Grabe talaga. 5 language yung mga alam nila. Ako, 1.5 pa yung language na alam ko. Filipino saka English. Filipino, English, half pa, minsan choppy pa. Pero alam mo ang maganda doon, ngayon ko lang na-experience na kapag nararamdaman pala yun, kahit hindi kayo pare-pareho ng lengguwahe, nafe-feel nila kung ano yung sinasabi mo. Kasi sabi ko, ba't sila nakatulala? Tapos bilang ko lang pumalakpak yung pala, lahat sila mga iba-iba, mga India, mga Panama, lahat dyan, Bulgari, US, Australia, lahat sila pala nafe-feel nila yung sinasabi mo, kung ano yung nararamdaman mo. Kaya sabi ko, hindi mo pala, akala ko lahat sila nag-stack up lang dahil hindi talaga ako nag-get, so hindi ako maintindihan. Yung pala, sabi sa akin ng isang Pilipino, yung isa nga hindi ka nila maunawaan pero pumapalakpak. Ibig sabihin, na-feel nila yung aking sinasabi. Kaya sabi ko nga, ang laki tulong din nung pageant na yun na mas mag-grow pa ako. At syempre, si Mima, si Wilbert, Tolentino, ang naghubog sa amin para maging successful talaga sa ganitong bagong talaga tinatahak namin sa amin. Sir!
buhay. Sir Wilbert. At eto na po, ang may-ari. Pasok ka na dito. At nagmamay-ari. Ay, ka na, ma. This is the owner of the owner of the... Kung step in namin dito bago tayo nag-press con, it was clear po, lahat po okay naman po. Functional lahat and kailangan lang i-upgrade yung mga facilities tulad ng mga blackboard, papalitan po natin siya ng whiteboard. Tapos ang next project natin is maglalagay tayo ng covered court para hindi po mainitan yung mga bata. Tapos hindi tayo dadayo sa ibang lugar para magkaroon ng event. So at least dito sa school mismo, lahat ng activities magagawa na po. So ilang percent ang renovation na gagawin? Right now, since 1 month pa lang kami nakapag-transact with Land Bank, marami na kami na-accomplish lahat ng classroom, may TV na ngayon. And of course, computers po, nakapag-provide na kami ng 60 units. And lahat po ng mga mula sa registrar at saka sa admin, mga faculty room, aayusin po namin dahil nandiyan na rin po yung mga mga tables para mas maayos na ngayon. Thank you. 1, 2, 3. Yung last interview, I think, with Mamaudi. Parang nagtampo yata, o na-hurt yata si Sir Jojo sa interview mo. What is your reaction? Nagano po? Saktan siya, nag-react siya about that. Para sa buhay. Kasi yung na-issue ako na parang, ang huli kong issue na naman with them is, meron daw akong tinanggap na content. Tapos hindi ko daw sinipot, so ko kay Kaling Sina parang, tapos sabi ko kay Ramon, kulang pa yun na nawala sa akin. Kasi natanggal ako sa show sa Jimmy. Because of the... Natanggal ka saan? Sa isang show sa Jimmy. Oh, okay, because of dapat that. fight ako ng sa Stars on the Floor. Pati tanggal because dahil... Because dahil, diba, meron daw kaso silang pasakit. Wala namang kaso. It's all for their content talaga. Nakakapito na napanulis yung trabaho ko. Hindi ko nila. Pero wala kang balak na magkabla din. Para sa tao, guys, para sa ama na provider ng pamilya, ang laki na nawala sa akin. Kasi it's a prime time show na nawala sa akin. So wala akong sineldo from that day up to, sobrang lang daw talaga. So talagang kayod, marinig na ako, talagang harap ako ng marakit. So kung nag-inisip nila ako na pinuha ko yung 30K ay kulang pa yung Magkano yung kinuha mo? 30K yung TF na bigay sa akin. Parang full payment daw, di ako sumipot sa shoot. Well, hindi ako sumipot sa shoot kasi hindi ako na-realize na, ito lang dito. Ayos dito yung ginawa nila sa akin. Yung trabaho ko, kumbaga, dapat ko. Kumbaga, dumating ako sa point na bago ako nag-reach up, parang mahirap na naman ako yung kaya ako mag-career, diba? So, kumbaga, laking career tayo nangyari sa akin. At the same time, wala silang nagawa para maibalik yung trabaho. Pero do you have any regrets na parang... Wala naman. Kumbaga, mga pagsubok yan o mga pagdadaanan sa buhay ko na naman na mas ngayon lang ito dapat yun. Next time nila. Kasi ako ginawa ko yung content nila because alam ko nagbayad. Dahil nga provider ako, so ang goal ko lang is to do the content because dahil tayo sa pera. So ito, what happened yung ganito na kaso-kaso daw na wala naman, hindi naman tayo kasi pakulo rin ako ng lawyer para double check na meron niya. Wala naman nag-follow up ng kaso. So basically, wala na ako na show nang wala namang kaso na wala namang tayo dahil. So ang pangit lang. Kumbaga ako, pinag-pinag-pinag ako.